Hala, ang puti ng mukha. Hindi ako umuwi. Magdamag. Umuwi lang ako ngayon. Sandali. Nag-half bath ako at nagbihis. Mamimili kami ni Daddy. Taon-taon na lang. Biyernes Santo, Pasko, New Year. Sabi ni Ate Butika, guys, sabi ni Ate Geraldine, masyado daw niyang feeling na hindi siya hindi siya lagi nagbabakasyon. Kung bang babakasyon siya yung pagka may holiday talaga, okasyon, ganyan. Feeling daw niya awang-awa siya sa sarili niya. Tapos, malaman niya, ako nga pala, 365 days, ilang taon na, hindi nagsasara, hindi nagpapahinga. Sabi ko, Ate Jane, hindi ako mahilig sa bakasyon. Ang hilig ko ay tulog. Ang gusto ko ay kung magpapahinga. So, ayan, Biyernes Santo ulit, ay lalakad kami ng Daddy pa. Although may mga pina-reserve na tayo doon, may bibilhin pa tayo. So, yun. So, bukas na ang ating isang kasari. Parang back to normal na naman. It's April 3. So, but still we're hoping. Kasi siguro ang aga pa naman at saka ang dami pang mga nalasing kahapon. So, yun. Ang importante, halos lahat ay meron tayo. Ang problema ko, wala akong Marlboro Red. Parang bukas na ako bibili. Wala kaming Marlboro Red na ubos. Parang kailan lang yung 5 rim. Wala na. I-order natin kay Aling Puring yan. Order natin yung ibang mga bagay-bagay. Hinihintay ko lang si Daddy, kinuha yung sasakyan. Eto guys, yung chinelas. Oh. Ang cute niya, ang ganda niya. Oh. Alis na tayo. Itsura ng puyat. Ayan, alis tayo. Dumating na si Daddy. Then, tayo ay matutulog para mamaya ready ulit tayo mag-duty. Every year na lang, always Friday. Ano yan? Every year Friday, Holy Friday? Always. Holy Friday, Saturday, always. New Year. Ano ba? Christmas, every year, no day off. Always out to buy stuffs, lalo pagka maganda yung sales. Nakausap ko na yung manager kagabi. Nag-reply siya dun sa text ko. Kasi yung, ano ba yun, Daddy? Kasi yung nakausap ko kagabi, hindi ko alam kung manager ba yun o assistant manager. I-endorse na lang daw niya yung pina-reserve ko na mga liter na tubig na ilang days. Tapos, yung pina-reserve ko pa na mga ibang items. Mga 1.5 CLB na alak at saka mga 1.5 na soft drinks. Mamaya natin. Marami tayong napamili guys. Pumili tayo ng mga items tsaka yung kulang natin ng mga mismo products. Kaya, yun natin. Yung kulang lang. Wow, wala kasi niya. Patong mo dyan. So, ayun pa. Mga, Tapos, ito, pinamili pa natin. Ayusin natin. Namili pa tayo ulit ng noodles kasi dami bumili noodles. Tapos, ito guys, bayad na kasi ito kagabi pa. Pinikap lang namin. 4 yan. 4 to yung isa. Dahil pupunan natin ng pupunan natin dito sa ating mga mineral. Yan ang ating mga pinamili. Nakamagkano din tayo. Tapos guys, bumili din kami ng French fries na pambenta. Tapos, 9,967. So, ang dala-dala ko ay 14,000. Hindi pa naubos lahat. So, yun lang. So, siguro kung mas maraming choices doon sa, ito yung bag na in-unbox natin, gamit-gamit ko. Doon sa Save na branch na binila namin yan, malapit sa school ng mga bata. Mas marami akong mabibili. Kaya lang kasi, priority ko lang talaga yung dapat kong i-priority. Bumalik kami guys, kasi naiwan yung alak na CLB, hindi naiakit ni Daddy Park. So, yung pinakadulong kalsadang natatanilaw nyo na yun, nandun lang yung Save. Tapos, dumaan kami rito, bumili kami ng watermelon. Tapos, babalik na kami ulit sa store. Just 2 trips, dahil sa naiwan. Careful Daddy. Ang CLB. Ay, talaga naman. Sayang yung baryaw. We're going with Daddy. And guys, last Saturday, we're going out again. Malis na si Daddy kanina, nag-pick up siya ng worth 25K na liquors. Kila Kuya Joseph, kasi hindi makaka-deliver sila Kuya Joseph. Naubusan kami ng Red Horse as in. Grabe, dami-dami pang naghahanap kagabi. Sobrang busy kami kahapon. So ngayon naman mag-groceries kami and bigas. So roaming lang ang roaming. Okay, next week for bayaran. Ay, natapos din kami guys. 10:30. It's now 1:30. My God. Ang dami namin yung grocery. Hindi naman sobrang dami pero op. Parang ina-oven dito sa pinsala. Namumutla na ina nyo.
Bumili na, ang mga bata gustong magpa-take out ng Jollibee. Yung daddy bumili bakit pa. So expensive talaga. It's gotta be snack and later snack. Well, guys, alam niyo si daddy expensive sa food. He's not expensive in material things, only food. I mean, not that much, but but when it comes to if you buy chicken, barbecue, it should be a lot. Eh, diba guys, Filipino, one piece of chicken, 2 mountain rice, we can survive. Daddy's half a cup of rice and 3 mountains of chicken. Half cup of rice but 3 mountains of chicken. That's halos araw-araw guys namimili kami. It's April 4, Kuya Joseph. Kuya Joseph, guys, hindi ako sinagot ni Kuya Joseph. Nag-pick up tuloy si Daddy. Worth 25,000. How much Daddy yun? 25,600. Ha? 25,600. 25,600. Oo, kasi that is 25,300 eh. Eh, you said you pay more, di ba? Just 2 days ago. Oh, Wednesday. O Thursday. Wednesday. Wednesday, 22,000 over. Kuya Joseph pa lang yun, ha, guys. EKC. Imagine that. So, super ano. And then, not included pa what we bought outside. Osay, Masway, then Masway again. We also pala buy bigas. We have bigas. 4 sacks. When was the last time you bought bigas? 3 days ago? Grabe ang pagod ng inahar na yarn. So, namili lang konti pero kalas-kalas yung ating mga Nestle products. Tapos hindi nagte-text, nakalimutan ko i-text na maaga si Aling Puring if magdi-deliver sila bukas linggo ng pagkabuhay kasi sa diaper sa kanila ako kumukuha ngayon. So, tour ko kayo konti. Update, it's April 4. So, eto guys, ay sa EKC ko pa ito nakuha. Tapos eto sa EKC din. No? Pero yung kinuha natin kahapon sa OSAVE na 2 case ng 1.5 at may natira pa ako sa galing EKC na 1.5 ay ubos na. Yan na lang yung natira. So, eto, sa EKC ulit to ngayong Sabado kasi nag-pick up si Daddy. Hindi ko na lang nakuhanan ng grabe ang naubos nating 1.5 mula Wednesday. My gosh. No? So, ayan. Ang daming kalas-kalas pero namili pa ako niyan, no? Namili pa tayo ng ibang condiments niyan. So, kasi kulang-kulang din yung delivery ni Wing An. Wala yung ibang orders. So, mga candy natin, konti na lang din. Pero mga in-order akong candy. Tapos, mag-order ako ng mga gummies sa baka bukas. May mga parating akong paninda. So, Tuesday, kumuha tayo kay, March pa yata yun yung Tuesday na yun. Kumuha tayo, nakita natin, nagpo-promo doon si Emperador CLVB. Kumuha tayo 4. And then, the next day, nung gabi din na yon, kumuha ako ng isang box kay OSAVE. Tapos, kumuha tayo the next day ng 2 case kay OSAVE ulit. Tapos, kumuha tayo ulit ng kanina, Sabado, ng 2 box. So, ayan. Ang dami nating naubos na. Ito, kanina lang yan, Sabado ngayon. Nalito ba kayo sa araw? Ako din eh. Tapos, eto guys, kanina yan sa EKC. Kasi nag-pick up today si Daddy ng EKC. Worth 25,600. Alfonso, Jean, 3 ulit. Shoutout tayo ng mabilis. Shoutout to Roro Chen, the best mother ka talaga, Mami Park, keep it up. I'm the best in my best way. Pero I'm not perfect, okay? Pero thank you. No? Marites Gilera, tama talaga yan, ma'am. Hindi lahat ng oras na nasa tabi tayo ng mga anak natin. Hanga ako sa pagpapalaki mo ng mga anak niyo po dahil karamihan ng mga anak ngayon, kahit malaki na, magulang pa rin ang aasikaso ng pagkain nila. Ay nako, ako hindi. Sila ang mag-asikaso ng pagkain. At ako ang maghahanap buhay ako. So tulungan kami. Minsan naman ako din ang nag-aasikaso din ako, pero hindi palagi. Mas madalas ang mga bata, lalo si Kauri, pagdating sa pagkain at labahin. Winnie, 07, watching here, Mami Park. Ellen Pilar, hi Mami Park. Always watching po, congratulations po kay Kiara at Kauri, thank you.
Phil Recipes. Hi host, reply here 15 minutes. Ayan. Maraming salamat po sa inyong mga comment. Mag-unbox tayo. Tries din natin yun. Bablog mo ba to? Oo. Share ko sa akin yan. Ngayon, bubuksan natin yung bagong dating ni Mami na electric fan para dito sa tindahan. Ito ba sa clip? Kanin or... Uy, huwag mong galawin yung table. Babagsak ka. Pakita mo para sa amin yung batagin. Floor fan. Ito yung mga meron sila lolo yung mga pang matatanda. This is from Hanabishi Industrial Floor Fan. What's BLK? Hindi ko alam. Basta 16 inch. Wala, may balot pa hanggang ngayon tapos. Ano siyang manual? So guys, tatanggalin na natin yung plastic para makita natin kung gaano kaganda. Wow! Wala, hindi naman ako marunong mag-vlog eh. Ito siya. Wait lang, I need a bigger surface. Surface! Kala mo talaga yun. So guys, eto na po siya. Hi guys, so eto na siya, eto na electric fan natin. Kakabukas lang natin. So the front, the screen, it's made of metal. Ayan. SMR. Tapos, yung likod naman, it's made of plastic there. Plastic naman. Ayan. Tapos dito sa likod yung ano niya, yung level niya. 1, 2, 3. Post. Yep. Tapos meron siyang tatlong LC made of hard plastic. Finish and datingan ng Yes, plastic. matte finish. Oh, matte finish ano. Kaya dapat alam mo mag-describe. Ay, nakalimutan. Guys, ito pa lang po yung parang indention sa likod. Dito niya siya pwede hawakan. Pag ililipat niya. Ganun. O, diba? Test na natin, dito natin yung lalagay sa taas. Testing. Nasira kasi guys yung electric pan namin lahat. Ito na lang yung nag-survive. Sa kusina ito lilipat namin sa kusina. Dito namin ilalagay. Itong bago. Yan. Yan ang gusto ni Daddy. Yuko muna. Ano, para daw na yuko. Nasasagad ba yung yuko? Bend mo pa. Sige. May plastic yata eh. No, that's for it. Ayan. Try natin. Nasa likod yung switch. Anong number yan? Ay, lakas. Number 3? 3. Lakas eh. 3. 2. 2. 1. Mahangin pa rin kahit man lang. Number 2. Lagyan mo kahit number 2 para siguradong ma-ventilate tayo rito. Ventilate. Okay. Yan. Up to the Ayan o, as of April 5, 3 na lang yung natira. Ay, 3 na lang. Ayan guys, naayos ko na yung dalawang ice creaman, nalinis ko na itsura ko. So bukas mamimili si Daddy at buti na lang ay nakaabot kami sa sales para makapamili siya ulit bukas. So ang bibili naman niya itlog at saka groceries ulit. And then, teka lang, inaayos ko guys yung bukas kasi dadating ang Ace, nasa 12,680 ang aking babayaran. So imagine niyo yan, ang dami. Kaya inaayos ko na yung mga ice creaman para pagka nagtamada tayo at yung mga tira ay i-stock natin, ready na. Tomorrow din kasi ay aalis kami ni Kaukaw kasi we are going to claim the voucher na natanggap niya for being top 2, no? Or kumbaga sa atin noon ay salutatorian. So dalawa silang si top 1 at si top 2, dalawa silang classmate niya ang nabigyan. So 3,000 sa top 1 at 2,000 naman sa top 2. So sabi ni Kaori, Mami, samahan mo ako sa pagdadrive natin si Kaukaw para siya ay maka-claim sa Office of the Mayor. So grabe, di ba? Nakakatuwa naman. Sobrang tuwan-tuwa siya kasi
syempre, hindi lang sa mami nakakatanggap siya ng reward, nakatanggap din siya ng reward sa local government, no? Alam nyo, tulad ng sabi ko nung nakaraan, hindi ganun kadali ang pinagdaanan ng anak ko sa pag-aaral, sa totoo lang. And I'm so proud of her. Nakakalungkot lang din, no? Kasi tulad ngayon, masyadong in-escalate yung issue tungkol doon sa mga maraming natatanggap na medal. So, gusto ko ibigay yung take ko rito. Tsaka yung mga nanay na bonggang-bongga na ang suot, parang lumabag na sa dress code kapag ka hahatid o nagsasabit sa kanilang mga anak. So, talakayin natin. But bago pa yan, so syempre, kamusta po ang sales nyo? At masayang-masaya ang Mami Park kasi since last Wednesday, Tuesday pala, March 31 yata yun. Kasi ang April 1 ay Wednesday. Ngayon po ay linggo ng pagkabuhay. Sobrang maganda yung pinakitang performance ng store. And that is why we able to rolling. And to God be the glory. And I hope na sana marami pang araw na ganun. Nang sa ganun meron tayong mga matapos na bayarin or makabayad tayo ng maaga sa mga bills natin, sa mga obligations natin. And when it comes doon sa bills natin, nakabayad na tayo ng ating yung utility bills natin dito. So, maingay lang ha. Ito nga pala yung bagong electric pa na in-unbox ni Kauri. Kaya, ayan, ginagamit na kasi sobrang init talaga, grabe. Then, sana kayo din, alam nyo, hindi naman laging ganyan sa totoo lang. Kasi, bago ka magkaroon ng ganitong sales ngayon, yung magandang sales talaga na tulad ng dati kong nararanasan, kailangan merong matinding okasyon at kailangan merong stocks, talagang pinaghandaan mo. At I'm so happy naman that I able to prepare the Lenten season, kaya nakaraos tayo. Medyo nagsisimula na ulit na pababa ang sales, pero maganda pa rin siya compare dun sa mga dati. Siguro kasi still ang mga tao ay nasa hype pa ng bakasyon. So, makalalaman natin bukas, Monday, kung ano ba magiging kalagayan na naman ng sales, no? Dahil bago po March 31 talaga, ay ang sales talaga ay hindi kaaya-aya. Ang sakit sa ulo, sa totoo lang. Napansin ni Daddy, sabi niya, kung kailan daw ang sitwasyon ng ekonomiya ay hindi maganda, saka daw ang tao ay mas mas magastos, no? Yung para bang mas nag-hype sa gastos at sa pag-inom. Napansin daw niya dito sa Pilipinas. So, di ba may mga tumal days tayo nung mga nakaraang panahon. Pero wala naman tayong problema sa gasolina, wala naman problema sa pagtaas ng bilihin. Pero ipagka daw may mga badya ng pagtataas at badya ng krisis talaga na ang tao daw dito sa Pilipinas mas hype na bumili at gumastos. And that is what also I observed. Kasi hindi ko naman din akalain din talaga na last year kasi, if I compare nga yung sales last year ng Lenten season, hindi naman ganun kalaki. Pero ang ngayong taon, ang laki. We are facing oil crisis. We are facing economic crisis, di ba? I'm still praying for the betterment of our country kasi unang-una, ang mas tatamaan kasi ay ang mga maliliit na negosyante o negosyo. Every time na may sales tayong maganda, it takes a lot of sipag and tiyaga. This week ng March 31 to or April 1 hanggang ngayong linggo ay talagang super late na akong umuwi. May times pa na araw na hindi ako umuwi, like nung Huwebes hindi ako umuwi. Umuwi lang ako kasi nagbihes dahil namili din kami ni Daddy Biyernes Santo. So talagang sipag at tiyaga at grabe yung ganun kasi yung dedication ko pagdating sa hanap buhay. To God be the glory, no? I do hope guys na bear with me ha. Huwag nyo, dyan lang kayo, panoorin nyo kahit mga luma akong video. If meron kayong mga pinagdadaanan and you think na parang may na-vlog akong ganun, then balikan nyo para meron pa rin advices na naririnig kayo, na re-remind kayo. So yon. And then, punta na tayo dun sa issue, no? Na-escalate na issue yung mga suot ng mga nanay, ganyan. So, as a mother na ako ay may dalawa ding anak at talaga namang wala yatang taon or wala yatang buwan na ang mga anak ko ay, or walang every quarter na ang mga anak ko ay hindi kasama sa mga awards at sa may sabit na medal. And to tell you, last time, di ba, nung last time sinabi ko na wala talaga akong ka-effort. Totoo yan talaga, as in, hindi talaga ako basta nag-effort sa mga anak ko, provider lang ako. But, sometimes,
I feel guilty, but I have to pretend in front of the kids na that is my rules, that is my policy, ako ang masusunod. Ay kailangang ipakita kong may salita ako na iyon ang dapat, na hindi ako lalambot-lambot. Nang sa ganun sila din ay matutong sumunod at matuto na maging independent. Although I know some of you will judge me kasi iba-iba naman ang parenting style natin. I think kung alin yung fit sa ating mga anak. Although it's not perfect, hindi ko masasabing perfect guys kasi hindi naman kami talaga perfect, no? At the back of the camera, ang dami ding sablay talaga. But all in all, kahit pa paano, masasabi ko na maraming natutuwa sa result ng ano ko dahil sabi ng mga iba, kahit pa paano daw ang ganda ng pagpapalaki ko sa mga anak ko, lalong-lalo na yung when they see my kids helping me out here, napaka-independent, wala na akong masabi. So, sa mga nanay na nagsusuot ng mga gusto nilang isuot, no? Alam nyo kasi yan ay meron namang dress code talaga na sinusunod at pinai-implement ng eskwelahan bago dumating ang recognition day, graduation day, or awarding day, or awarding ceremony, ganyan. And for me kasi, no, kung naanin nyo lang si Chris Bernal, di ba, naging trending doon sa kanyang suot. Hindi naman kasi iyan makakapasok sa school o hanggang makaakyat at makapagsabit sa mga anak o makasama sa stage ng mga anak nila hanggang makatapos at makapagpa-picture. Hindi yan magaganap at matatapos kung yan ay talagang hindi pinayagan ng principal o ng mga teachers. The moment na iyan ay naganap lahat, ibig sabihin there is no violent reaction or pagbabawal or pagsisita na naganap sa eskwelahan. And I think the more na mas mag-react dyan na yung DepEd at ang eskwelahan. And sana naman, no, kayo ha, mga quality viewer ko, kapag ka napupunta kayo sa mga ibang nagbablog or yung mga posts and then you're going to comment about this kind of issue, when it comes nga doon sa mga nanay na gano'n, no, I think kasi dapat tayong sa mga adults, hindi dapat sa atin ang gagaling yung idea ng malisyosong pagja-judge natin sa isang nanay or sa kung sino man. Although marami akong nakikita sa Facebook na talaga namang OA na minsan din yung mga suot, no? Parang aatin na ng Miss Universe, parang sasali sa runaway fashion, ganyan. Anyway, as long as they didn't hurt anyone, no, and kung sa mga anak nila ay maganda at proud ang mga anak nila, why not? At kung hindi naman nagkaroon ng violent reaction ng eskwelahan or pagbabawal, wala tayong doon, di ba? It's not our business. So let's not feed the idea na, sa mga bata na or kahit kanino man na yung sa malaswang pagja-judge natin. Kasi if sa kids ay sa tingin nila ay maganda iyon at iyon ay hindi naman nakahubad, hindi naman nakapante, ganyan. So I think it's totally okay, no? Kasi ang unang-unang kailangan na magkaroon ng initiative to address this issue ay ang school, ang DepEd, and not ours na sa maduming isipin natin. Kasi tayo lang, although naintindihan ko that our culture is still somehow in a conservative, but kasi sa ibang bansa naman, napaka liberated nila So, it's not an issue that pupurihin ka pa nga pag sexy ka sa damit mo, ganyan. If they see that you are taking care of yourself, that you can manage yourself, na even you are a busy mom, super stage mother, ganyan, and then you can still nail it, not the dress na, ako natataw lang, medyo na nga ako na sana ako din na may confidence na gano'n, makapagsuot ng mga gano'n. Kasi, hindi naman yun sa pag-flaunt na ikaw ay, di ba? But, ang fashion kasi, it's also an art, no? Pinapakita mo rin diyan yung creativity mo, and yung personality. So kaya for me it doesn't matter. Wag na nating i-escalate masyado, guys, no? Ayan. So doon naman tayo doon sa yung sa issue ngayon na parang hindi na nabibigyan ng mataas na value or talagang malalim na pagpapahalaga ang medalya na natatanggap ng mga batang napaparangalan. Kasi parang ngayon daw ay parang napaka-easy na lang makakuha ng 90 na grade, napaka-easy na lang makakuha ng medal, not only 1, 2, 3 na sandamakmak na medal, na parang yung value ng talagang pagiging magaling na estudyante or yung pagpili, no, sa mga magagaling na estudyante ay parang hindi na ganoon tulad ng panahon namin, no, panahon ng 80s, 90s, early 2000.
So, I think it should not be an issue also, no? Kasi, talakayin natin at bigyan natin ng highlight yung difference ng magkaibang era or magkaibang generation or magkaibang panahon para makita natin kung ano yung mga or magkaroon tayo idea na kung ano ba yung kaya pala ganoon, no? Yung mapapatanong tayo ng ganoon kahit papaano. So, as a mother also na may mga anak na nakatatanggap talaga ng mga medalya. Sa totoo lang, nasisipa na lang ang medalya sa amin. Kung saan nakalagay. Kasi wala kaming formal na bahay na talagang gusto namin nakaayos yun eh. So, mga anak ko, kung saan na lang nakalagay ang medal, pati mga certificate. Honestly speaking, minsan nga napag-ano ko pa ng scratch yung award ng quarterly, parang gano'n. Napagkwentahan ko pa naman. Napagsulatan ko pa, nakatupi kasi kala ko scratch. Anyway, kasi sa grade ko naman makikita ang galing ng mga anak ko sa performance. Anyway, so yon. Alam nyo, ganito kasi yan. Ang panahon natin, kung kayo nasa 40 na, nasa 45, so most probably parehas tayo ng generation, no? Nung panahon kasi namin, talagang sobrang value at hindi basta-basta ibinibigay ang medalya, sa totoo lang. Kasi talagang yan ay sa mga na bukod tangi, talagang nagpakitang gilas, talagang nagsubsob sa pag-aaral, talagang mataas ang grade, ganyan. Yung panahon namin na 80s, 90s, early 2000, hindi kami basta-basta nagkakaroon ng mga awards na best in math, best in English, no? Kahit mga special award, hindi basta-basta. Sa totoo lang, ang special award sa amin ay mas madalas ay yung most industrious, most punctual, ganyan, most obedient, ganyan yung mga special award na natatanggap. But, ngayon walang ganon. No? Walang ganon. Okay, mamaya pupunta tayo sa makabago. Sa ngayong panahon ng maraming mga award. Pero hindi basta-basta yun. No? Talagang kailangan, talagang matinong estudyante ka talaga pag nabigyan ka ng mga ganong award. Ang nagkakaroon ng medal ay ang valedictorian and salutatorian at honors. First honor, second honor. Ewan ko kung hindi ko na maalala kung hanggang top 3. Pero kapag yung iba mga nasa top 10 na pinakamatataas na grade, maliban hindi na kasama yung nakabukod ang valedictorian and salutatorian. Mga top 10 honors, lalo na yung sa mga graduate. Ang ibinibigay po ay ribbon, hindi medal. Hindi basta-basta ka magkakamedal, no? And ang medal noon, bago ka ang medal noon ay hinahanda isang buwan bago ang recognition day kasi sinusulat ang pangalan ng mga mabibigyan ng medal dahil i-engrave talaga yung pangalan mo. Mismo pangalan mo ang nasa medal. Kaya yung medal mo, hindi basta-basta yan masasabing medal ng iba kasi naka-engrave ang pangalan mo dyan. At kung ano ang iyong award, naka-engrave yan. Noon, hindi basta naniningil pagdating sa mga medal-medal. Bawal yon. Eskwelahan ang gumagasta noon. Kinikita ng kantin ng eskwelahan at ang mga budget na nalilikom sa PTA ang ginagamit. Pagka-graduate ka, ang hinihingi sa iyo ay pambayad ng toga, miscellaneous expenses, no? Kung may pakain, at saka yung yearbook. But hindi kami basta-basta sinisingil dahil pambili ng medal. And then, nung panahon nga noon, talagang ma-appreciate mo dahil hindi basta-basta makakatanggap ka ng mataas na grade. At bumabase sa overall average. Kapag ka naka 85 ka pataas or 80 pataas, mostly nasasama ka na sa top, no, sa top 10. But maka 78, 75, talagang tuwan-tuwa na kami kasi ibig sabihin nun makakakyat kami sa next grade or sa next level. Wala kaming magiging back subject, hindi kami ibabagsak. Naabutan ko din yung 75 ang pinaka-lowest para makapasa at yung 65 na pinaka-lowest para makapasa. Yung 65 sa high school ko na siya naabutan na grading system. So, walang award ng mga best in Filipino, best in math. Thinking na, nung panahon ko, hindi naman ako talaga matalino. Never ako nasama sa top. Lagi akong tapon. At, mahusay ako doon sa mga play na halimbawa, ibibigyan kami ng isang topic sa subject na Filipino or English, and then we are going to play. Magkakaroon kami ng isang idea na kung ano yung gusto namin i-portray, ganyan. Talagang masasabi kong nung high school ako, hindi ako
Madalang yata sa patak ng ulan na ako ay hindi magiging leader. I'm always a leader. Thinking yan ha. Pero sa totoo lang, mas mataas ang grade ko ay ang grade ng isang kaklase ko na tatahimik pero laging may project, laging may assignment, hindi nalilate, laging may walang halos absent. Pero ako na parang medyo kilala sa room, nagiging kilala sa campus or sa school, hindi ako nasasama sa mga top at hindi rin ako nagkakaroon ng mataas na grade. Dahil sa totoo lang, no? Imagine niyo yan ha. Oh. Kaya sobrang hirap talaga na ma-achieve ang grade. Talagang makikita talagang napakagaling mo. Nagkakaroon ng special awards yung mga mga bata na kumatawan sa pagsali sa mga kompetisyon, no? Halimbawa sa sports, mas sepak takraw ba yan, kung ano man yung sports na gustong sumali ang school at meron tayong merong representative. At kung sila pa ay talagang nagbigay ng karangalan sa eskwelahan. Minsan kahit sabihin pang sila ay ang isang bata ay naging representative, kung hindi naman nasali man lang hindi man lang nakapasok sa next level, wala pang award yun, wala pang medal yun, or walang pagkilala pa yun. Basta kilala lang siya, or masasama sa minsan swerte, minsan mabigyan ng ribbon or ng certificate na dahil siya ay kumatawan at nag-join sa pero walang medal, no? Hindi medal ang binibigay. Para lang ipakilala lang siya ang nag-representative sa school, ganyan. Wala pang mga copy reading nung mga panahon namin na gano'n, walang mga gano'n. Mostly ay quiz bee, ganyan, sa science, sa math, sa English, and then sports. At saka yung mga group, yung bang parang mag-essay, nakalimutan ko yun. Basta meron kayong essay, tapos group kayo, maramihan yung estudyanteng naka-join, ganyan. Yan yung mga usually na mga competition noon. And then, Girl Scout, representative ng school na magjo-join sa overall, halimbawa buong Luzon or buong Region 3, ganyan, may retreat, ganyan, sino yung ipadadala, ganon. Then, yun yung panahon namin, no, na talagang mahirap mag-strive when it comes to grades. Dahil unang-una, yung resources. Sa panahon kasi namin, talagang masagana pagdating sa pagkain, mura. Pero pagdating sa school supplies, pagdating sa pangangailangan ng estudyante, napakahirap talaga na magkaroon kami ng gamit. Literal, yung lapis. Minsan nagpe-periodical test ka, hanggang dito hanggang dito lang yung lapis mo. Tapos pudpud na, kakagatin mo para umusli, para may pambura ka. Ganon. Swerte ka magkaroon ng Crayola na by 16, by 24. Ngayon, ang dami-dami kung ano-ano pa, mga pencil pen pa, mga ganyan, di ba? So, marker, kung ano-ano. Hindi kami basta nagkakaroon ng ganoon. Ang hirap sa amin na makabili ng illustration board, no? At ng mga, lahat ng gamit. At sa amin, ang bag, ang sapatos, tsinelas lang kami nung elementary. High school lang ako nagsapatos At saka, nung elementary, magsasapatos lang kapag kami bisita, may pabasa. Ganon. Ang hirap ng buhay na masaya, na pero nakaraos naman kami. Hindi kami maaksaya sa gamit. Hindi kami maaksaya sa mga resources na meron kami kapag nabigyan kami ng pagkakataong magkaroon ng mga material na bagay. No? Talagang binavalue namin ang gamit. Ganun kami nung mga 80s, 90s, and early 2000 dahil hindi nga basta-basta afford. No? So, yung resources. When it comes also sa technology, panahon namin, ang aming Google ay dictionary, no, or encyclopedia and library. So, even meron kami mga libro, minsan nga ay hiraman pa, minsan ay hindi naman kompleto ang librong binigay sa iyo. Bukod doon, pag magpo-further research pa kami or titingin pa kami ng information na specific na assignment namin or project namin, talagang pupunta kami, magbibigay kami talaga ng oras at magre-research talaga kami sa library at saka dapat may dictionary ka, no? Kapag may dictionary ka, may laban ka na sa buhay ng mga panahon na yon. Dahil hindi rin lahat ay afford na magkaroon ng dictionary. So, yon. Then, minsan kailangan, Merriam-Webster, no? English dictionary. Tapos, meron ka ding English-Tagalog dictionary. Nako, talaga may laban-laban ka na sa buhay nun. Ganun yung datingan. At medyo makakaraos-raos ka na sa pag-aaral nun kasi handon yung mga meanings, handon yung mga So, ganun ang buhay namin. Unlike today, this is the era wherein most of the students in one room or in one grade or in one section, most of them
are acknowledged. Most of them na-acknowledge na yung kanilang mga kakayanan sa iba't ibang larangan. Like for example, nakitaan ka na magaling ka sa English subject. Teacher may able to give you an award or be recognized on recognition day na ikaw ay magaling sa English. May mga estudyanteng magaling sa math or sa arts. Lahat ng kung saan ka magaling na subject ay nabibigyan na ng acknowledgement ngayon, ng recognition. Unlike before, kahit magaling ka sa subject na yun, hindi ka basta magkakaroon ng award unless masasama ka sa top na ang basihan ay grading, yung overall grade na mataas. No, kahit magaling ka sa English pero ang overall grade mo ay hindi naman mataas, hindi ka pasok sa top 10, hindi ka pa rin magkakaroon ng award or ng medal. Ngayon po kasi ay talagang lahat na ng halos sa lahat ng larangan, kapag nagpakita ng gilas ang mga estudyante ay nabibigyan na ng recognition, no, nare-recognize na. And I think walang masama doon kasi unang-una mas na-appreciate na ngayon ang mga bata na kahit sabihin pa na akala ng iba ay mahina ang ulo, hindi nila alam na meron pala siyang natatanging galing sa ibang subject o sa ibang bagay. So talagang mas maganda ngayon kung iisipin kasi nare-recognize na sila. Unlike ng panahon namin, may mga galing kami, may mga kanya-kanya kaming galing, pero we never had an award just like that, yung right away na ma-recognize kami. Eh ako na nga lang pag magaling ako sa yun lang naman masabi ko pagdating sa actual performance, no, sa reports and magaling ako diyan, yan ang gusto ko kaysa sa yung mahina ako sa pag-exams, mahina ako sa written exam, pero magaling ako sa oral grading, oral recitation and play, ganyan. Pero I never had an award na best performer, di ba? Best in play or arts, performing arts, wala akong mga natatanggap na gano'n. Ngayon kasi sa lahat ng bagay na kung saan magaling ang estudyante, nabibigyan na ng pagkakataong makilala. Ngayon, ang mga bata, ang mga estudyante ay kung magaling sa Pilipino at the same time ay magaling sa English, magaling sa math, maa-awardan, no? Best, maa-awardan kaya 3 medal. Tapos pa kasama pa sa mataas ang grade, na-honor. So, another medal. So, kaya dumadami yung medal. Hindi na basta gumagamit ng ribbon kasi at certificate, dinadaan na lang puro sa medal. Sa dami ng nagdo-donate ng mga politiko at sa budget na meron ang eskwelahan or ang PTA. Hindi katulad dati na talagang pili dahil ang budget din ng eskwelahan ay kailangang tipirin. Ngayon talagang umaapaw ng donation sa medal, mas mabilis ma-access ang pagpapagawa ng medal. Even sa Shopee makakabili ka ng medal. So kaya mabilis at madaling mag-award. Puro medal dadaanin. Yun nga lang, hindi na nagpapa-engrave na talagang makikita mo handun yung pangalan ng bata. Ang makikita mo sa medal ay mukha ng politiko. Nauwi lang ni Kerry yung kanyang yung tsaka ni Kawi yung mga medal. Makikita mo dun halos ang nasa likod, mga mukha ng politiko. No? Hindi pangalan ng bata, hindi naka-engrave ang pangalan ng bata at kung anong award yung natanggap nila doon sa natanggap nilang medal na yon. Unlike before, talagang naka-indicate, naka-embossed. Then, ngayong panahon kasi ay kaya mas nakakakuha na ng mataas na grade ang mga bata. Unang-una, na hindi naman talaga literal na nabago yung essence ng pinag-aaralan. Nababago lang yung curriculum at saka yung pangalan ng subject at may mga ini-enhance at dinadagdag. Kung may ibabawas man, may idadagdag pero mas i-enhance. May ipapalit man na topic o module, mas ini-enhance. Pero handun pa rin yung essence ng pinag-aaralan. So lahat ng pinag-aralan ng mga anak ko ay pinag-aralan ko din nung ako ay elementary at high school. Kaya alam ko na hindi basta nababago o nawawala yung dapat pag-aralan sa bawat grade or sa bawat grade ng bata. So, nag-aral sa biology, nag-project din ng mga parts of the body, nagkaroon din ng experiment, ng gravity, nagkaroon din ng planet project, no? Yung mga sa universe, ganyan, sa science. So, parehas halos. Naggawa din kami ng bookmark nung nag-aaral ako. Yearly, ang mga bata dito, bili ng yarn at saka mga kung ano-ano dito para gagawa ng bookmark, ganyan. Napag-aralan din namin yon. Mga klase ng pagtahe, mga pananahe, napag-aralan din namin yon. Cross-stitch, napag-aralan din namin. So, napag-aralan din ng mga anak ko. Kaya, hindi basta nababago yung pagdating sa tema ng pag-aaral. May na-advance man, that is yung halimbawa, yung sa computer, no, yung sa technology, yun lang yung halos na bago. At yung the way ng pagre-report, pagpe-perform ng performance task ng mga bata, so mas nag-level up lang, no?
Pero handoon pa rin yung essence na kung anong pinag-aralan ko noon, pinag-aralan din ng mga anak ko. And ang resources ng mga bata ngayon ay bilis ma-access. Unlike nung panahon namin, kung same ang pinag-aralan namin at ng mga anak ko ngayon, pero yung access namin sa information ay hindi ganun kadali at hindi ganun kalalim. Hindi naman katulad ngayon ng mga panahon ng mga anak ko na napakabilis. Mag-Google ka handyan, manood ka ng YouTube, manood ka ng TikTok, manood ka ng Facebook, may tutorial, may meaning, lahat nandyan na, may DOLA, may mga apps. Ang bata, may cellphone, may tablet, nakakaambilis maka-access, may computer, may desktop. Unlike nung panahon natin, or panahon namin, wala, hindi ka basta makaka-access. Ang napag-aralan ko lang nung high school, hardware ng computer. Halos hindi pa ako umabot na mahawakan ko at literal na ako yung mag-on nung computer na Pentium 1. Dahil sa dami namin sa bawat grupo sa isang computer at inabutan ka na ng uwian or inabutan ka na ng recess, nasabik ka lang na makita yung computer. Pero ngayon, pag sinabing kailangan, ang bilis nating ma-providean ang mga bata, no? Ang bilis maka-access ng mga bata sa materials, sa resources when it comes to information. Kaya mas mabilis silang makapag-aral, mas mabilis nilang ma-adapt mas mabilis nilang magawan ang project nila, mas makulay ang project, mas magaling ang project, mas maganda. Unlike ng mga panahon namin na talagang super effort. And mostly pa ay mas ini-encourage pa noon ng panahon namin ang from recycled materials. Diba? Isipin nyo yung hirap compare ngayon, na kahit mahirap ang buhay, pamahal ng pamahal, pero pa-modern ng pa-modern. Diba? Ngayon, ang mga bata, pag sinabing gusto nila Hello Kitty, Koromi ang kanilang team ng kanilang mga gamit, pagkapapasok ang kanilang mga school materials, we can easily give to them, di ba? Hindi katulad ng panahon namin, pag may kaklase kami may pencil case na lata, talagang sasabihin namin, ang yaman ito, di ba? Ngayon, ang bata as early as 1 or 2 years old, nag-i-English, British accent. Unlike in our time, kapag ka nag-i-English ka, masabihan ka pa maarte, or lumaki ka ba sa States? Hindi namin sinasabing lumaki ka ba sa Amerika. Lumaki ka ba sa States? Basta ang alam namin yung States. Pag sinabing States, Amerika yun. Diba? Ngayon, mapag-iiwanan ka kapag hindi ka marunong mag-Ingles. No? As early as 2 years old, marunong mag-Ingles, marunong bumasa, marunong bumilang ang bata. Nung panahon namin, kapag ka at 3 years old, marunong ka na sa kulay, marunong ka na umano ng mga aso, pusa, mag-recognize ng mga animals, mga domestic animals, Diyos ko, you are like, your IQ is, para ka ng, apakatalino mo, kakaiba ka. No? Hindi katulad ngayon, na, pag mga basic knowledge, at hindi wala kang alam, na pag-iiwanan ka, mabubuli ka talaga, or talagang hindi ka makaka-catch up, dahil napag-iiwanan ka eh. Kaya, ngayon, pagalingan, dahil nga, easy access ng information. Unlike nung panahon namin, it's totally fine kung naka 75 ka, at least pasado ka, hindi ka bagsak. Basta hindi bagsak, okay lang. Hindi kailangan mataas ang grade, basta hindi bagsak, okay na sa amin yun. Unlike ngayon, hindi po pwedeng, hindi lang pwedeng hindi bagsak, no? Achiever ang mga bata ngayon, mas achiever sila. Mas talagang gusto nila na magkaroon ng award. Mas na-inspire sila na ma-awardan. Kasi nga, yun na ang era ngayon eh, yun ang panahon ngayon. So, yun yung pagkakaiba. So, why na nagtataka ang mga 90s, nakatayo ang mga nanay ng mga bagong henerasyon ngayon, no? Why nagtataka ang mga 80s, 90s parents or people na tayo ang mga parents ng mga yan ngayon? Dapat alam nga natin yung reason why, di ba? Kasi ako alam ko kung bakit eh. Di ba? So, ang mga anak ko, so tayo, matalino siguro pala talaga tayo nung panahon natin. Kung nung mga panahon natin ay existed na ang kung nag-i-exist na ang Google, kung nag-i-exist na ang technology dito sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Sabi nga ng daddy the day that you are born, 1986, we already 4G in internet connection. Dito, anong panahon na 4G pa din. 5G, kaya makailan lang naman nag-5G, di ba? So, imagine that, no? Yung sa ibang mga bansa talagang mas advanced sila, panahon pa lang ng 80s. Tayo, nga. Di ba? So, imagine maraming matalino talaga ng mga panahon namin kung talagang may resources. Lalo na at ang mga bata naman ay iba't iba ang upbringing niyan, iba't iba ang talino niyan, iba-iba ang personality niyan, iba-iba ang take niyan pagdating sa mga pag-aaral, hindi lahat ay mabilis, makakatch up, matalino.
Yung iba, it takes time para ma-discover nila na kaya pala nila, matalino pala sila, smart pala sila. Ngayon, kahit hindi smart, nagmumukhang smart kasi yung access sa information ay madali na, mabilis na. So, naintindihan ba? No? So, I just do hope na tayo mga parents na we can understand now. It's totally fine na maraming medal. Talagang na-recognize ang mga anak natin no? Kasi syempre, kaya naman ako nag-react ng ganito. Kasi naman, ang anak ko naka-11 medal, hindi ko naman din akalain yun. Actually, even Kari, she didn't expect na 11 medal ang matatanggap niya. To have also a bonus from the Office of the Mayor na 2,000 voucher, di ba? Sobrang appreciate niya talaga. Diba? So, yun lang naman ang sa akin. And sana sa aral ng buhay natin na pag-aaral ngayon, kita yung mga parents ng mga 80s, 90s, no? Ay, medyo meron ng idea kung bakit, no? Ayan. So, kasi, syempre, hindi naman ako papayag na sabihan bobo mga anak ko na nagkaroon lang napakaraming medal, di sila deserving. My God! No? Kung alam nyo lang na simula kinder yung mga yan, grade 1, kinder grade 1, ni-endorse na yan ng mga teacher nila sa iba't ibang next level ng teacher nila na kung sino yung mga bright, smart student para parang napipisil nila na po pwedeng ilaban. Honestly speaking, kahit mapanood ko ng teacher ng mga teacher ng mga naging teacher ng mga anak ko, sila yung naaano pa dahil parang ako pa yung mami na ayaw pumayag na isali yung mga anak ko. Hindi naman sa ayaw ko silang sumali. Kasi lagi talaga silang pinipit, handpick sila, hindi basta-basta yung kasama sila sa choices, sa option. Handpick. Imagine that. Handpick sila. Ang lagi sagot ng mga anak ko, pag pumayag po si mami, pwede po. Pero kung hindi po papayag si mami, hindi po ako po pwedeng sumali. Dahil ang katwiran ko, dadalhin nyo ang pangalan ng eskwelahan. Siguraduhin nyo kaya nyo panindigan yan. Diba? Kasi ayokong makatanggap sila ng negative na bullying, na ganyan, na baka hindi sila magaling, ganyan. Dahil baka iba yung maging nila ma-discourage Kaya sabi ko, kung gusto nyo at talagang hindi ako aabalahin, eskwelahan ang sasagot ng lahat, go. Pero kung hindi nyo kayang panindigan, tumigil na. Kasi alam ko naman ang matalino kayo, wala na kayong dapat patunayan. Ang mga teacher, mami, bakit hindi mo pinapayagan si kasi ganito ganyan, mami, minsan lang ako pumunta sa school, hindi din ako nagdo-donate sa school, guys. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako basta-basta makikita sa eskwelahan, kundi sobrang importante. Minsan nga nitong high school na si Kauri nang umate ng meeting ni Kier, hindi na ako, si Kauri ang pinapupunta ko para tingnan at picture ng grade ni Kier. Minsan nga sa awa ng mga teacher ko sa mga anak ko na wala ako, papadala na lang yung wag lang lukutin, yung card, kahit bawal iuwi yung card, papauwi sa anak ko para lang mapirmahan ko. Literal, guys. Lalo nung nabisi ako dito, hindi ako nagdo-donate sa eskwelahan, kaya hindi ko rin po pwedeng sabihin, hindi rin pwedeng masabing sip-sip sa school or kasi may mga sa GC nakikita ko kung sino yung mga nagdo-donate sa amin ng TV, ng ganito, ganito. Ako wala, nakasin lang ako, wala akong wala talaga. Kaya, para, ibig sabihin, lumaban talaga mga anak ko ng laban sa talaga, sa utak talaga nilaban nila. Yun, no? So, I'm just proud mommy lang, no? So, sana, kung kayo ay maririnig yung mga issue na yan, kung ano yung narinig nyo sa akin, pwede nyo ipangatwiran. Iba naman kasi panahon natin, at iba naman panahon ngayon ng mga bata. Mainam nga yan, at nakikilala, nare-recognize na ang kanilang galing sa iba't ibang larangan, di ba? Okay, so yun lang naman ang aking share, at sa susunod talaga ay tungkol na sa hanap buhay. Bye!